Hi kids! Welcome to Teacher Beth's Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang pamahalaan ng Pilipinas. Noong mga nakaraang aralin ay ating natutuhan ang mahalagang bagay hinggil sa lipunan, kultura at ekonomiya ng ating bansa. Sa pagkakataong ito ay atin namang tutuklasin ang tungkol sa namamahala sa bansa, gayon din ang mga namumuno rito. Handa ka na ba? Kilala mo ba kung sino-sino ang mga namumuno sa ating bansa? Gaano ba kalawak ang iyong kaalaman hinggil sa pamahalaang umiiral sa Pilipinas? Ano nga ba ang pamahalaan? Ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang institusyong kumikilos upang maisakatuparan ang mga hadikain ng bansa. Ang bawat malayang bansa ay dapat magkaroon ng pamahalaang mangangalaga sa kapakanan ng mga mamamayan. May mga uri ng pamahalaang binubuo lamang ng iisang tao at mayroon ding binubuo ng pangkat ng mga taong pinagkalooban ng kapangyarihan ng nakararaming mamamayan upang mangasiwa, magpatakbo at maglingkod sa bayan. Sa panimula o preamble ng ating saligang batas, malinaw na isinasaad ditong ang pamahalaan ang siyang kakatawan sa mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan ng mga mamamayan, mangangalaga at magpapaunlad ng ating kamalahan at titiyak para sa ating sarili at angkang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay, at kapayapaan. Pamahalaang demokratiko. Ang Pilipinas ay nagtataglay ng isang pamahalaang demokratiko. Masasabi natin ang ganitong uri ng pamahalaan ay nilikha at nananatili bilang pamahalaan ng tao, para sa tao at gawa ng tao. Ang mga katagang ito ay ayon kay Abraham Lincoln, ang ika-16 na Pangulo ng Estados Unidos. Pamahalaang demokratiko ang uri ng pamahalaan ng Pilipinas kung saan ang mga mamamayang may sapat na gulang ay maaaring makapamili kung sino ang nais nilang mamuno sa pamahalaan upang mapangasiwa ang bansa. Sa pamahalaang demokratiko, ang mga mamamayan ay may karapatan ding makialam o pumuna sa paraan ng pagpapatakbo ng pinuno sa pamahalaan. Ang mga tao rin ang pumipili ng mga pinunong gagawa ng batas at magpapatupad ng mga ito. Sa pamahalaang demokratiko, ang lahat ng mga mamamayan ay pantay sa harap ng batas, kung saan binibigyan ng pantay na pagkakataon at pribilehiyo ang bawat isa. Ang pamahalaang demokratiko ay may dalawang uri: tuwirang demokrasya at di-tuwirang demokrasya. Tuwirang demokrasya, ito ay tuwirang pinamumunuan ng mamamayan. Tipikal na halimbawa nito ay ang pamahalaan ng Switzerland. Di-tuwirang demokrasya, ito ay tinatawag din kinatawang demokrasya o representative democracy. Ito ang demokratikong pamahalaan kung saan pumipili ang taong bayan ng mga kinatawan o pinuno sa pamamagitan ng halalan na siyang mabibigyan ng kapangyarihang lumikha ng mga batas at gumawa ng mahalagang desisyon. Ang kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Napakahalaga ng pamahalaan sa isang bansa. Totoong walang perpekto o ideal na pamahalaan, ngunit inaasahang ito ay dapat tumupad sa kanyang tungkulin upang itaguyod ang kabutihan ng mamamayan at ng bansa.
Narito ang ilang mahalagang tungkuling ginagampanan ng ating pamahalaan. Pangangalaga at pagpapanatili ng katatagan at katahimikan ng bansa. Tungkulin ng pamahalaan na matiyak ang kaligtasan ng taong bayan sa anumang uri ng karahasan mula sa loob at labas ng bansa. Tinitiyak ng pamahalaan na protektahan ang karapatang pantao ng lahat. Ito rin ang nagpapatupad ng mga akmang parusa sa mga may sala. Ito rin ang nangangalaga sa kalayaan ng bansa at nagpapanatili ng maayos na pakikipag-ugnayang panlabas sa ibang mga bansa. Pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa. Gampanin ng pamahalaan na mapangalagaan at magsagawa ng masusing pagpaplano upang malinang ang likas na yaman ng bansa. Ito rin ang nagsasagawa ng mga programang nagsusulong ng industrialisasyon at modernisasyon upang matiyak ang likas kayang pag-unlad o sustainable development. Tinitiyak din ito ang pagpapaunlad ng transportasyon, komunikasyon, infrastruktura, at maging ang pagtataguyod ng pandaigdigang kalakaran. Pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan. Ang pamahalaan din ang nagsasagawa ng malawakang paglilingkod bayan para sa kapakanan ng lahat ng sektor ng lipunan tulad ng pagkakaloob ng maayos na paglilingkod na pangkalusugan, paglilingkod sa pabahay, paglilingkod na panlipunan, pagpapatupad ng reformang pansakahan, at pagpapaunlad ng sistema ng edukasyon sa bansa. Ang pambansang pamahalaan at lokal na pamahalaan. Ito ang dalawang antas ng pamahalaan. Isang pamahalang sentralisado ang umiiral sa Pilipinas. Nangangahulugan ito na ang konsentrasyon ng kapangyarihan ng bansa ay nagmumula sa pambansang pamahalaan patungo sa mga pamahalang lokal. Ang ating pamahalaan ay maituturing na may sistemang presidensyal kung saan ang kapangyarihang tagapagpaganap o magpatupad ng batas ay nasa kamay ng Pangulo o Presidenteng inihalal ng taong bayan. Ang Pangulo ang may pinakamataas na tungkuling magpatupad ng mga batas at patakaran sa lahat ng sangay at tanggapan ng pamahalaan. Ang pangalawang Pangulo, kasama ang mga pinuno ng mga kagawaran, ang siyang katulong niya sa kanyang tungkulin. Sila ay pawang mga bahagi o kabilang sa bumubuo ng pambansang pamahalaan. Upang higit na mapadali ang pamamahala sa buong kapuluan, ay itinatag ang mga pamahalaang lokal. Ito ay binubuo ng mga pamahalaang panlalawigan, pamahalang panglungsod o munisipal at pambarangay. Ang pamahalang panlalawigan ay pinamumunuan ng gobernador, vice-gobernador, mga board member o mga kagawad ng sanggunian. Sila ang mga bumubuo sa sangguniang panlalawigan na gumagawa ng mga ordinansang angkop sa kanilang mga lalawigan. Nahati naman ang bawat lalawigan sa mga bayan. Ito naman ay pinangangasiwaan ng pamahalang lungsod o pamahalang munisipal kung saan ang pinakamataas na pinuno ay tinatawag na alkalde o mayor. Ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan ay ang barangay na pinamumunuan ng kapitan ng barangay kasama ang kagawad ng sanggunian. Tandaan, malaking tulong ang naibibigay ng mga pamahalang lokal sa pambansang pamahalaan sapagkat ang mga ito ang direktang nagpapatupad ng mga batas at programa ng pamahalaan sa bawat sulok ng Pilipinas na kailangan upang makamit ang kaunlaran at kaayusan ng bansa. Tiyak na makakamit ang kaayusan at tagumpay kung maayos na naipatutupad sa lokal na pamahalaan ang mga hadikain ng pambansang pamahalaan.
Sabihin kung tama o mali ang isinasaad ng bawat pangungusap. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Ang pamahalaan ay institusyong kumikilos upang maisakatuparan ang lahat ng mga hadikain ng bansa at ng mamamayan nito. Tama! Ang Pilipinas ay nagtataglay ng isang pamahalaang demokratiko. Tama! Ang bawat malayang bansa ay hindi na dapat magkaroon ng pamahalaang mangangalaga sa kapakanan ng mga mamamayan. Mali! Tungkulin ng pamahalaan na matiyak ang kaligtasan ng taong bayan sa anumang uri ng karahasan mula sa loob at labas ng bansa. Tama! Tungkulin ng pamahalaang gawing mayaman ang lahat ng naninirahan sa bansa. Mali! Gampanin ng pamahalaan na mapangalagaan at magsagawa ng masusing pagpaplano upang malinang ang likas na yaman ng bansa. Tama! Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa pambansang pamahalaan patungo sa pamahalaang lokal. Tama! Ang ating pamahalaan ay perpekto at pinakamaganda sa lahat ng uri ng pamahalaan. Mali! Ang pagpili ng mga namumuno sa ating bansa ay ginagawa sa pamamagitan ng malayang pagboto ng mga mamamayan. Tama! Sa pamahalaang demokratiko, ang mamamayan ay walang karapatang makialam o makibahagi sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Mali! Piliin ang tamang sagot na tinutukoy sa bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Antas ng pamahalaang kinabibilangan ng mga gobernador at sangguniang panlalawigan. A. Pamahalaang lokal. B. Pamahalaang nasyonal. C. Pambansang pamahalaan. Ang tamang sagot ay pamahalaang lokal, letter A.
Institusyong kumikilos upang maisakatuparan ang hadikain o naisin ng bansa. A. Paaralan. B. Pamahalaan. C. Simbahan. Ito ay B. Pamahalaan. May pinakamataas na tungkuling magpatupad ng batas sa pamahalaan. A. Alkalde. B. Gobernador. C. Pangulo. Ito ay Pangulo, letter C. Uri ng pamahalaang ang mamamayang may sapat na gulang ay bumoboto o pumipili ng mamumuno sa bansa. A. Aristokrasya. B. Demokrasya. C. Monarkiya. Ito ay B. Demokrasya. Sa pamahalang ito, nabibilang ang pangalawang pangulo at mga pinuno ng kagawaran. A. Pamahalang lokal. B. Pamahalang international. C. Pambansang pamahalaan. Ito ay Pambansang pamahalaan, C. Tawag sa pinakamataas na pinuno ng pamahalang panglungsod o municipal. A. Alkalde. B. Gobernador. C. Kapitan. Ito ay letter A. Alkalde o mayor. Ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. A. Bayan. B. Barangay. C. Municipal. Ito ay barangay, letter B. Sistema ng pamahalaang nasa kamay ng halal na pangulo ang kapangyarihang tagapagpaganap. A. Demokrasya. B. Presidential. C. Sentralisado. Ang tamang sagot ay Presidential, letter B. Uri ng pamahalaang ang konsentrasyon ng kapangyarihan ay nagmumula sa pambansang pamahalaan patungo sa pamahalaang lokal. A. Demokrasya. B. Presidential. C. Sentralisado. Ito ay C. Sentralisado. Lagyan ng check ang mga namumuno sa ating bansa at X naman ang hindi. Kung ito ay check, ilagay kung saang antas ng pamahalaan ito namumuno. Ito ba ay pambansang pamahalaan o lokal na pamahalaan? Maaari mo ring gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Gobernador. Ito ay check, namumuno sa lokal na pamahalaan. Mayor. Check,
Tinatawag din itong alkalde at namumuno sa lokal na pamahalaan. Prime Minister. X. Pinuno ng kagawaran. Check. Namumuno sa pambansang pamahalaan. Board member. Check. Namumuno sa lokal na pamahalaan. Hari. X. Vice-alkalde. Check. Namumuno sa lokal na pamahalaan. Kapitan ng barangay. Check. Namumuno sa lokal na pamahalaan. Emperador. X. Kagawad ng barangay. Check. Namumuno sa lokal na pamahalaan. Pangalawang Pangulo. Check. Namumuno sa pambansang pamahalaan. Vice-gobernador. Check. Namumuno sa lokal na pamahalaan. Pangulo. Check. Namumuno sa pambansang pamahalaan. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.